Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Sino nga ba ang ating mga kapitbahay? Dito sa Amerika, nung ako'y dumating, ay ang unang mission ko ay kilalanin ang aking mga kapitbahay. Hindi naman ako pwedeng kumakatok sa bawat isang bahay. Ang ginawa ko ay sa tuwing hapon, ako ay naglalakad paikot sa mga kapitbahay ko. At pag may nakita akong lumabas sa bahay, lalapitan ko at nakikipagkilala ko. Kaya halos lahat ng mga kapitbahay ko dito sa amin ay kilala ko na at kilala na rin ako. Sa Ebanghelyo ngayon, tinanong ng isang lawyer. Sabi niya, paano nga ba ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, mahalin mo ang iyong Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa, ang iyong kapitbahay, your neighbor. Sabi niya, sino ang aking mga kapitbahay? Sino ang aking kapwa? Sabi ng Diyos, mayroong isang tao na sa daan, siya ay tinulisan, siya ay sinaktan, siya ay pinagnakawan, at iniwan siyang halos patay na. Dumaan ang isang pare, dumaan ang isang libita, pero hindi siya pinansin. Iniwasan lang siya. Pero dumaan ang isang Samaritano na kaaway niya, siya ang tumulong sa kanya. At tinanong ni Jesus, sino sa tingin mo ang kapitbahay niya o kapwa? Yung tumulong, sabi nung lawyer. Kaya dito natin makikita ang pagmamahal sa Diyos ay naipapakita natin sa pagmamahal sa ating kapwa. Dito ay makita natin na ang pagmamahal ay laging isang desisyon. Love is always a decision. Mamahalin mo ang Diyos mo dahil nagdesisyon ka. At mamahalin mo rin ang iyong kapwa dahil din sa desisyon mo. Desisyon na ano? Desisyon na hindi na importante kung ano yung tutulungan mo. Kung katulad mo ba na palasimba o Pilipino o kakulay mo, hindi na importante yon. Hindi na importante kung malapit sa sayo o kaibigan mo. Ang mahalaga, maging sino man siya, didesisyonan mo na siya yung iyong kapwa. At pag dinesisyonan mo na siya yung iyong kapwa, ibibigay mo ang makakaya mo dahil gusto mong ipadama ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, ang pagtulong sa kapwa, ang pagmamahal sa kapwa ay malimit, hindi komportable. Sabi nga, inconvenient. Yung bang masasaktan ka pag nagmahal ka. Yung bang pag nagdesisyon ka na mahalin mo isang tao, hindi ka naaasa ng may kapalit, may pabalik. Kundi ibinibigay mo to dahil ito ka. Ito ang laman ng iyong puso. Ito yung bunga ng pagmamahal mo sa Diyos. Yung pagmamahal ng Diyos na bumuhos sa iyo ay bubulwak at ito ang may babahagi mo sa iba. Kaya kapatid, ito ang napagandang paalala ng Diyos sa atin ngayon. Ito yung the gospel for today, yung bang walang kamatayang istorya about the Good Samaritan. Laging paulit-ulit na pinapaalala ng Diyos sa atin na ang pagmamahal ay hindi lamang pagmamahal sa Diyos, kundi pagmamahal din sa ating kapwa. Kaya nga, sa krus, pag nakikita natin ang krus, diba? Ang simbolo nito ay yung buhay na walang hanggan, eternal life. Nandito nakasalalay ang buhay na walang hanggan. At dito, ang nag-uugnay sa Diyos at sa kapwa ay pagmamahal, love. Kaya para sa atin, ang paalala ng Diyos sa atin ngayon ay hindi na importante kung sino yung mga kapitbahay natin, yung mga tutulungan natin. Kundi gagawin natin ito dahil sa pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa kapwa. Kaya kapatid,
ito ang pala ng Diyos sa atin sa araw na ito, na patuloy tayong magmahal kahit masakit, kahit nasasaktan tayo. Dahil pag tayo ay nagmamahal, nandun yung kagaanan, nandun yung kagalakan, nandun yung kaganapan sa ating mga desisyon, sa ating mga gagawin. Dahil nakikita ng Diyos ang ating mga magagandang gawa at tayo ay sinusuklian niya ng kanyang pag-ibig, ng kanyang biyaya, ng kanyang grasya. Kaya pagdasal natin sa ating Panginoon na tayo ay samahan at tulungan na mahalin ang ibang tao kahit mahirap silang mahalin. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, God bless and God is good.